Lipad ang aming team upang alamin ang isang kwento ng isang ina na nakaranas ng takot at pangamba dahil ang kanyang anak ay may ileus animis. So, sino po yung inyong kasama sa bahay at saan po kayo nakatira? Ngayon po, nakatira ako sa bahay po ng mga magulang ko. Kasama ko yung aking baby boy, yung ading kong lalaki, then yung nanay ko po, tsaka yung uncle ko na kapatid ni mama. Paano kayo nagkakilala ng iyong partner ngayon? Nagkakilala po kami way back pandemic nung 2020 po. And then, may mutual friend po kasi kami na pinsan pala nung partner ko ngayon. Siya po yung dahilan kung bakit kami nagkakilala and nag-usap sa Facebook. Dahil nireto lang din po kasi bored ako that time. Grabing lagyang. Christmas light yung pink. Insan, baka may reto ka naman. Mukhang lumalab-live ka na dyan. Wait, sino ba? Hoy, si Kriza! Insan, di ba? Oh, wait lang. Parang di naman ako gusto nun eh. Oy, malay mo lang. Try mo, di ba? Wait lang, chat ko siya. Wait. Sige, Wait lang. try ko ah. Di ba nagkita na kayo noon? Pumunta na yun dito. Noon, Diba? tagal na yun eh. Oo. Pero malay mo, di ba? Di ba? Try mo lang. Chat ko siya, tas... Teka, Insan, check ko. Wait. Dali. Hoy, sakto online siya. Chat ko na ba to? Hindi, te. I-chat ko na to. Ako na bahala. Ako na bahala, te. Wait. Hoy! Insan! Ano ba? Typing na siya. Typing na siya. Wait, Sabi. wait lang. OA ka naman typing nga, di ba? Ikaw naman galit. Ay, hindi! Kalma mo, te. Ako na bahala. Wait. Sandali. Hoy! Nag-reply! Ano sabihin ko? Ano sabihin ko? Ano sabihin ko? Uy, alam niya na. Oo nga ni. Chat mo na. Go. Sige na, chat ka na. Tatlong buwan din niya po akong niligawan. Then, nung March 24, 2021, dun po ako nag-decide na sagutin na po siya. Halika, pasok ka. Ma, nandito na siya. Oo, upo na kayo, anak. Ano po? Upo ka muna. Maglilinis lang ako, ah. Ano po? Kailan kayo naging sexually active? Nung simula pa lang po ng relationship namin, pahalik, syempre po, may nagkikiss po, ganon. And then, dahil po doon, nagkaroon kami ng malalim na connection sa isa't isa. Tapos, siguro po, after a month na pagdesisyonan po namin na maging magkaroon ng first sexual intercourse, doon na po nag-start. Pero gumagamit naman po kami ng protection kasi takot at hindi pa po kami ready parehas na maging parents. Ilang years din po yung nakalipas bago kami
nag-try na nang walang protection. Then, nag-enjoy po kami kasi masasarap po siya sa feeling. May time po na hindi na po ako dinatnan. Tapos, kinabahan po ako kasi hindi nga po kami gumagamit ng protection. Kaya yun, nag-PT po ako. Then, after gumagamit yung PT, dun ko lang po nalaman na sinabi ko po rin agad sa boyfriend ko na buntis ako. Nung mga panahon po na yon, hindi po namin alam yung gagawin both kasi unang-una po sa lahat, di po kami ready maging parent, dalawa, and nag-aaral pa po ko that time. Then, wala pa po kasi kaming enough na pera para mag-start po ng sarili naming pamilya. Tinago ko po ng almost 4 months yung pagbubuntis ko dahil natatakot po kasi ako sa sasabihin ni mama, tsaka malapit na rin po kasi ako mag-graduate, so ayoko po sana silang ma-disappoint. Kaso tinanggap rin naman po nila nung sinabi ko, pero nagalit rin po sila nung una. Then after nun, sinabi na rin po nung BF ko sa family niya, and nag-decide naman po sila na susuportahan po nila kami ng baby ko, pati na rin po yung sila mama. Ma! Buntis ako! Ano? Buntis ka? Lumabas ka! Doon tayo mag-usap! Nga rin anak ko, andyan na yan, wala tayong magagawa. Alagaan mo lang sarili mo at yung anak mo, Wen. Nandito lang kami nakasuporta sa'yo. Amok nga kayang eta, Wen. Paano po yung inyong asawa? Hindi pa po kasi kami kasal. So, bali, siguro po sa isang buwan, mabibilang po natin 10 beses po siyang bumibisita sa amin ng anak ko, ng anak namin. Hindi din po sunod-sunod yun na araw. Minsan, 2 sa isang week, sa susunod mga 3 po. Yung trabaho po kasi ng partner ko is nasa San Guillermo. So, paminsan-minsan lang po siyang pumupunta sa bahay para magbigay ng sustento, tsaka para na rin po tumulong sa pag-aalaga sa kay baby. Kumusta po si baby? Nung nung March 4, umiyak po siya. So, alam ko na po nun na need ko nang palitan yung diaper niya. So, chinek ko po if puno na siya or if tuma yung baby ko. Kaso nung pag-check ko po kasi, may nakita po akong puti-puti po siya, tas sobrang lambot na tae. Tas may mga buo-buo po siya, singlaki po siguro ng, yung sinlaki po ng, kung nakakita na po kayo ng 5 cents, ganun po siya kalaki. Tapos, iyak po ng iyak yung baby ko. Hindi naman po kasi ganun yung usual na tae niya talaga.
Tapos, tinantay ko pa po kasi yung tito ko kasi wala na po kaming masakyan that time. Tapos, iyak pa rin po ng iyak yung baby ko kaya napag-decidean na po namin na ipa-check up siya sa CDH. Kamusta naman po si baby nung pinunta sa ospital? May ginawa po kasi yung mga nurse sa kanya. Bali, yung dulo po ng temperature, yung matulis po na part is tinusok po nila sa puwet niya para tingnan po kung may problema or kung may nakabara po. Tapos, yun, hindi na po kasi nila maiusog yung dulo, hindi na po nila maipalog pa yung temperature, kaya binigyan po kami nung mga nurse doon ng suppository, tapos tinuro din naman po nila kung paano gamitin. Then, after nun, pinauwi po nila kami. Tapos, nung nagutom na po yung anak ko, syempre pinadede ko po siya. Tapos, doon na po namin nilagay yung suppository sa kanya. Tapos, nag-wait na lang po kami na itain niya po, kung makakatae po siya.